Hi guys! Welcome back to our channel and ako po muna ang inyong mga kwentuhan, Kuya Yuan. And for today's video, pag-uusapan natin yung isa sa kinakatakutang sakit ngayon ng ating mga alagang aso. Hindi ito kagaya guys ng parvo common to, lalo na ngayong nalalapit na summer. Ito ay ang blood parasitism guys. Maraming tawag dito meron tawag nila dengue ng aso, blood parasite. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano ba nakukuha ng ating mga alagang aso itong sakit na to, ano yung mga sintomas, and paano natin to gagamutin or bibigyan ng remedy in an organic way, natural way. Syempre nandiyan pa rin yung ating mga vet and yung mga gamot na nire-recommend nila, pero itong sakit kasi na to, kapag umatake sa aso natin, biglaan So, for this video, bibigay ako ng mga remedy, yung mga biglaang gamot para sa ating mga alagang aso. Siyempre, prevention is better than cure pa rin. Pero disclaimer muna tayo guys si Kuya Yuan po, ang inyong lingkod ay hindi po vet. And lahat ng mga isi-share ko ngayon ay based on my own experience. Yes, tama po kayo. Yung aking alagang aso, nagkaroon din po siya ng ganitong sakit. Yun na. Okay na. Okay na. Kasi, okay na. So, paano nga ba nakukuha ng ating mga alagang aso itong blood parasitism, no? So, from the word itself, blood parasite, isa lang po ang pinanggagalingan yan. At ito po ay ang garapata. Yan lang po. Diyan lang po nakukuha ng mga aso natin yung blood parasitism. Sa oras na makagat nitong garapata na to na may blood parasite ang ating mga alagang aso, maipapasa niya na yung parasitiko na yun sa loob ng katawan niya. And ang nakakatakot dito sa parasite na to is sinisira niya yung circulatory system ng ating alagang aso. No? Circulatory system means sinisira niya yung circulation ng dugo ng ating mga alagang aso. Kaya naman, yung mga sintomas na pinapakita ng ating mga alagang aso, parehas lang kapag sila ay anemic. Ang mga sintomas na ipapakita ng ating mga aso ay isa na dyan yung sa simula, panghihina pa lang panghihina, and then suddenly, bigla silang mawawala ng ganang kumain, which is napaka-common, no? Kapag severe na, and medyo dumadami na yung kanilang blood parasite sa katawan, ito na yung time na bigla na lang silang atakihin ng pagturugo ng ilong at saka ng kanilang bibig, no? Which is nakakatakot at nakakagulat. Ang tanong, Kuya Yuan, yung aso ko naman malinis, walang garapata, and lagi naman nagsasabon ng mga anti-lice, anti-fleas na sabon or shampoo. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, no? Na kahit isang garapata lang ang kumagat sa inyong aso and may dala siyang blood parasite, sigurado tatamaan na po yung mga aso natin. So, ang mga garapata naman kasi pag nakakuha na sila ng dugo sa ating mga aso, kapag medyo bloated na sila, kusa na yung humihiwalay sa mga balat ng aso natin So, kailangan pa rin talaga mga doble ingat. Kagaya nitong nangyari sa aso namin na lagi namin nilalabas. So, baka nakuha niya to sa ibang aso na may mga garapata. FYI lang guys, no? Meron naman tayong tester, no? Available. Punta lang tayo sa mga veterinary clinic na meron silang may provide na tester para makita natin kung meron na bang blood parasite yung ating mga aso. Pero yun nga, worst case scenario, kapag kumalat na yung blood parasite dun sa kanyang
katawan, no? Ang next na lang natin na makikita is yung pagdurugo ng kanyang ilong, no? Which is nakakapanik. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi mayroon akong bibigay na remedy para dito. At ito na nga guys, no, share ko lang, no, nung time na nagbi-bleed na yung nose ng aking aso, no, ang ginawa namin is nag-search kami ng pwedeng gamot or antibiotic para sa kanyang sakit, no. And we found out na lahat ng antibiotic meron silang nakalagay na papaya leaf extract. So doon kami nagkaroon ng idea, no. Nung time kasi na yon, walang vet na available, walang vet clinic na available. So ang ginawa namin, nanghingi kami ng papaya leaf or daw ng papaya leaf sa aming kapitbahay, and dinikdik lang namin siya at in-extract yung kanyang katas, no, and yun yung pinainom namin sa aming aso. And luckily tumigil yung pagdurugo ng ilong niya after an hour. Nagkaroon pa rin siya ng bleeding pagkatapos ng after 3 hours, and pinainom lang namin siya ulit and tumigil na yung pagdurugo ng kanyang ilong, which is a good thing kasi nakita naman namin na papaya leaf extract yung ingredients na nakalagay doon sa antibiotic. And I suggest na you do the same din, no, if nakaka-experience kayo ng same experience na nangyari sa aso namin. Ang gagawin nyo lang is hugasan nyo lang yung dahon ng papaya and i-crumple nyo lang siya and ilalagay sa isang malinis na tela, tapos didikdikin nyo lang. Then pag crush na siya, saka nyo siya ipiga, and then yung pinagpigaan, yung katas ng papaya leaf, yun yung ipapainom nyo sa alaga. Sa maintenance naman, pwede rin to. Itong papaya leaf extract, pwede nyo rin tong gawing maintenance ng aso nyo, and samahan nyo na lang din ng mga karne like atay ng manok, pakuluan nyo lang and ipakain sa kanya, ihalo nyo sa pagkain niya para naman ma-replenish yung kanyang blood, no, kasi dahil sa blood loss due to parasite niya. At syempre guys, tubig pa rin. Lagyan na lang din natin ng dextrose powder para naman ma-replenish din and hindi siya ma-dehydrate po, no. And isama na rin po natin sa maintenance, no, yung paglilinis po, no, nung kanyang hinihigaan, and ituloy pa rin po natin yung sabon o kaya yung shampoo natin na anti-lice, anti-fleas ng aso, kasi yun nga, dun pa rin talaga nanggagaling yung blood parasite sa garapata. So pag na-prevent natin yung garapata, so mape-prevent din natin yung blood parasitism. So yun lang guys, no. So sana nakatulong ako and marami kayong natutunan dito sa video na to. So kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe and i-share nyo na rin to, no. Share the love to our co-per parent, no. And kung may mga gusto kayong tanong or suggestions, pwede naman kayong mag-leave ng comment. So yun lang guys, bye!